Good morning. Okay, batiin niyo po yung nasa kaliwa kanan ninyo ng good morning. Okay, ano po yung bati natin? Okay, bawa tayo ng kapartner natin. Bati natin ay you are blessed. Ano po yung sagot natin? God bless you more. O sige, kung kayo ng partner niyo po. Okay. 1, 2, 3. Okay, ano yung sagot? Hindi, ulitin natin. Okay. Dapat pagka tayo nagsabi ng you are blessed, may paniniwala tayo talagang siya'y blessed. Amen? So, sige po. Ulitin natin. Tapos, pag sinabi natin, God bless you more, talagang naniniwala tayo na imumultiply ni Lord yung blessing sa ating kapatid. Amen po ba? So, ulit po. 1, 2, 3. Mukhang kailangan pa natin ipapractice talaga. Sige po, punta lang po tayo sa ating magiging aralin. Aklat po ng Josue, chapter 17, 14 hanggang 18, at Philippians 2:12 hanggang 13. Okay, basahin ko po. Then the sons of Joseph spoke to Joshua, saying, "Why have you given me only one lot and one portion for an inheritance? Since I am a numerous people whom the Lord has thus far blessed." Joshua said to them, "If you are a numerous people, go up to the forest and clear a place for yourself there in the land of the Perizzites and the Rephaim, since the hill country of Ephraim is too narrow for you." Verse 16, the sons of Joseph said, "The hill country is not enough for us, and all the Canaanites who live in the valley land have chariots of iron, but both those who are in Bethshan and its towns and those who are in the valley of Jezreel." Sagot po ni Joshua, verse 18 and 17 and 18, Joshua spoke to the house of Joseph, to Ephraim and Manasseh, saying, "You are a numerous people and have great power. You shall not have one lot only, but the hill country shall be yours, for though it is a forest, you shall clear it, and to its farthest borders it shall be yours, for you shall drive out the Canaanites, even though they have chariots of iron, and though they are strong." Ano pong sabi ng Philippians 2:13 and 12 and 13? "So then, my beloved, just as you have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure." So, i-bless ang Lord yung pagkabasa po ng kanyang mga salita. Ating pong paksa na pag-uusapan ay yung bahagi po natin doon sa kaloob ng kaligtasan na ating pong tinanggap. At ating po i-discuss ay kung paano po natin i-workout yung pong wino-work ni Lord sa bawat isa sa atin. Malinaw po sa bawat isa na may mga ginamit po ang Diyos para ikaw at ako ay makakilala po sa Kanya. Amen po ba yon? Meron po siyang ginamit. At meron din po siyang ginamit para ikaw at ako ay makarating din kung saan tayo naroon ngayon. Amen po ba yon? Pero alam nyo mga kapatid, gusto po nating sabihin at ipaabot sa bawat isa na si Lord po, bagamat gumagamit po siya ng tao para tayo makakilala, at bagamat gumagamit po siya ng mga tao din para madala po tayo sa mga ministry at kung ano-ano pong mga gusto ni Lord na ma-achieve po natin, alam niyo po ba na ikaw at ako ay meron ding ipapagawa sa iyo ang Lord, pero dito sa tagpo na ito na kung saan ang Lord ay may ipapagawa sa iyo, pakisabi sa iyong katabi, minsan mag-isa ka lang. Minsan magugulat ka, kapatid, na yung in-expect mo na tutulong sa iyo, hindi available. Tinatawagan mo, hindi makasagot, o kaya offline. Nagugulat ka na minsan nilalagay ka ng Lord sa isang sitwasyon na ikaw lang mag-isa.
Pero siyempre mga kapatid, hindi po tayo mag-isa. Dahil malinaw po yung sabi ni Lord na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen po ba yan? Pero ang ibig pong sabihin na aking pong tinutukoy ay may mga pagkakataon na mag-isa ka lang haharap at lalaban. Sabihin mo sa iyong katabi, may pagkakataon na mag-isa ka lang haharap at lalaban. May pagkakataon. Kaya salamat po kay Lord doon sa mga tumutulong. Amen? Salamat din kay Lord doon sa mga nag-assist. Pero higit sa lahat, salamat kay Lord. Dahil kahit may mga pagkakataon nilalayo at iniiwas niya yung mga taong iyon na pwedeng asahan, ang ibig niyang sabihin sa bawat isa sa atin, mga kapatid, gusto niya tayong matutong magsumikap ng lubos at siya lang ang higit na aasahan. Minsan, inaalis ni Lord yung pwede nating dependahan para ipakita niya sa atin na siya lang talaga dapat ang ating tinitignan. Kaya ngayong umaga, tignan natin kung paano natin tinitignan yung mga hindrances at kung paano natin iyon pinagtatagumpayan. So, sagutin natin yung tanong, how do we work out what God is working in each and every one of us? Pag tinignan po natin ito, mga kapatid, ito po ang mapapansin natin. What God is working in us, that you and I should work out, are for His good pleasure. Yung palang gustong isakatuparan ni Lord sa bawat isa sa atin, mga kapatid, ay yung mga bagay na magbibigay sa Kanya ng karangalan. Amen po ba yan? Amen po ba yan? So kaya kung si Lord ay gumalaw sa iyo at naging maayos yung grades mo, gumalaw si Lord sa iyo at nagkaroon ka ng promotion, gumalaw si Lord sa iyo, gumaling ka, ikaw kapatid ay merong mga bagay na napuntahan, naranasan na maganda. Sa lahat ng mga pagkakataong yun, isang bagay po ang dapat po nating huwag kakalimutan. Yon ay pinahintulutan ng Lord upang siya po ay maparangalan sa ating buhay. Amen? Amen? Pag binasa po natin ang Pahayag chapter 4 verse 13, sabi po doon, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Tignan niyo po yung katabi. Okay, nalikha po ang bawat isa po sa atin. Para saan po? Para sumaya tayo, kasi gwapo tayo, kasi maganda tayo, kasi maganda ang ating kalusugan. Hindi po para doon. Minsan sasabi, bakit kaya ganito pagkalika ni Lord sa akin? Medyo sarat yung ilong ko, tapos hindi ko nga malagyan ng guhit yung kilay ko kasi sobrang kapal, mga ganyan. Kapatid, isang bagay po ang wag nating kakalimutan. Hindi po tayo nilikha ng Lord para sa ating kasiyahan. Hello? Hello? Hindi tayo nilikha ng Lord para sa ating kasayahan, kasikatan, o kaalwanan sa buhay. Nilikha tayo ng Lord para siya ay maparangalan. Hello? 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 Kaya po, iyon ang isang bagay na wag po nating kakalimutan. Kaya, yamang yung isinasakatuparan ni Lord ay para sa kanyang karangalan, ikaw at ako dapat, mga kapatid, ay nagbibigay ng glory, ng honor, at ina-acknowledge natin na tanging yung kanya nga pong kapangyarihan ang siyang tumulong sa atin upang anuman yung ating na-achieve natin yun dahil tinulungan niya tayo.
Amen? Hindi dahil magaling ka. Hindi dahil special ka. Kasi yun po yung isang bagay minsan na nangyayari sa atin na kapag may katangian na maganda yung isa, tinitingnan natin ang sarili natin na less. Kasi kinukumpare natin ang sarili natin sa kanila. Na sinasabi natin, sana all. Pero isang bagay po ang dapat natin tandaan, mga kapatid. May na-achieve na ang Lord sa atin. Amen? At yun ay ang ating kaligtasan. At dyan sa kaligtasan na yan na na-achieve ng Lord sa atin, kapatid, kakayanin mo na makatapos, hindi dahil sa lakas at dunong mo, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. At dahil doon, kapatid, masasabi mo, Lord, salamat. Niligtas mo ko para ikaw ay aking maparangalan. Amen? Pero mga kapatid, hindi lang po natin pinaparangalan ng Diyos tuwing tayo kumakanta. Tuwing tayo ay nananalangin. Tuwing tayo ay dumadalo ng mga panambahan o kaya ay nag-i-special number. Hindi lang tayo nagpaparangal sa Diyos kung dahil sa ating pagtugtog, pagkanta, pagsayaw o di kaya ay sa aking pong pangangaral at pagtuturo. Mga kapatid, pwede po nating parangalan ng Diyos kahit sa mga simpleng bagay na ginagawa natin araw-araw. Amen? Amen? Sabi nga po ng unang Korinto 10:31, whether therefore ye eat or drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God. Amen? 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 So, nakaupo ka dyan, nakikinig ka, o kaya pag-uwi mo, sumakay ka na sa sasakyan, ano ba yung gagawin natin, kapatid? You can still glorify God. Amen? So kaya ibigay natin sa kanyang glory doon sa mga spiritual na ginagawa natin at maging doon sa mga practical na ginagawa natin. Amen? Amen? At sabihin natin sa kanya, Lord, para yan lahat sa iyo. Sa Biblia po, mga kapatid, importante po talaga yon. Kasi nagsabi po ang Lord sa Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Sabi din po ng Isaiah 48:11, for my own sake, even for my own sake, will I do it, for how should my name be polluted, and I will not give my glory unto another. Nung nagkaroon po, mga kapatid, ng EDSA revolution, na kung saan naniniwala tayo na ang ating bansa ay nakalaya sa tinatawag po na, di ba, pagkontrol. Ano po nangyari doon sa may EDSA shrine? Sino po ang nilagay doon? Yung rebulto po ni Mary. Mga kapatid, hindi po siya ang gumawa nun. Kaya po tayo nakalaya sa diktatorya ng mga Marcoses. Hindi rin po si Mary ang gumawa, kaya po nagkaroon ng, although may mga kamatayan na nangyari, no, pero masabi natin na bloodless revolution pa rin yun. Mga kapatid, hindi si Mary ang gumawa nun. Hello? Si Lord John. So kaya ayaw ng Lord yung ginawa ng mga Pilipino nung panahon na yan. Na binigay nila kay Mary yung glory at yung honor. Malinaw po dito. At kahit sa ating mga ina-achieve bilang eskwela, ina-achieve bilang trabahador, ina-achieve bilang isang negosyante, ina-achieve sa araw-araw ng ating buhay, mga kapatid. Isang bagay yung wag po nating kailanman gagawin.
na kukunin po natin. Yung halimbawa, may nagsabi sa atin, alam mo ba, galing mo talaga. Wag po nating tanggapin yung palakpak. Kay Lord lang dapat yun mapunta. Amen? 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 Alam nyo, sino man tayo ngayon, ano man ang narating natin, ano man ang mga na-achieve natin, si Lord lang dapat po mapapalakpakan at mapaparangalan. Amen? Hello? Kaya pwede ho ba natin siyang tayo at ating palakpakan ng Panginoon. Ikaw lang, Lord! Sa'yo lang, Lord! Maaari na po tayo makaupo. Bagamat meron na po tayong naabot, meron na tayong na-achieve, ay meron na po tayong mga bagay na kung saan ine-enjoy ngayon sa buhay. Mga kapatid, gusto nating sabihin sa bawat isa na what God is working in us, that you and I should work out, are blessings prepared for us, but needs battling and warfare. Sa experience po, mga kapatid, nung mga tribes ng Ephraim at Manasseh, makita po natin dito, mga kapatid, na binigyan na po sila ng lot ng one portion. Kaya lang, syempre, ang sabi nila kay Josue, humihingi pa po sila ng dagdag na portion at ng inheritance kasi para po sa kanila ay kulang yung binigay sa kanila. Tingnan natin yung Joshua 17:14. Then the sons of Joseph spoke to Joshua saying, "Why have you given me only one lot and one portion for an inheritance, since I am a numerous people whom the Lord has thus far blessed?" Ano ang sagot po sa kanila? Verse 15, Joshua said to them, "If you are a numerous people, go up to the forest and clear a place for yourselves there in the land of the Perizzites and of the Rephaim, since the hill country of the Ephraim is too narrow for you." Sino po dito yung humingi ng blessing kay Lord? Sino dito po yung humihingi po ng increase kay Lord? Ng expansion kay Lord? Hello? Hello? Nagpe-pray tayo ng lote, nagpe-pray tayo ng bahay, nagpe-pray po tayo ng maraming mga bagay. Mga kapatid, may mga pagkakataon po, mga kapatid, na actually, nandyan na yan. Kaya lang, kailangan mong makipaglaban. Ano po ang sabi po nung mga sons of Joseph? Sabi sa verse 16, "The hill country is not enough for us, and all the Canaanites who live in the valley land have chariots of iron, both those who are in Bethshan and its towns, and those who are in the valley of Jezreel." Pero ano pong sagot sa kanila? Verse 17, Joshua spoke to the house of Joseph, to Ephraim and Manasseh, saying, "You are a numerous people and have great power. You shall not have only one lot, but the hill country shall be yours. For though it is forest, you shall clear it, and its farthest borders, it shall be yours. For you shall drive out the Canaanites, even though they have chariots of iron, and though they are strong." Ano po ba talaga yung gusto ng sons of Joseph? Makinig po kayo maigi. Ang gusto po ng sons of Joseph ay bigyan po sila
ng dagdag na inheritance na hindi na po nila kailangan makipaglaban at makipagdigma. Hello? 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 Yun po ang gusto nila. Kasi po, ang nangyari sa kanila, di ba, tinakas sila ni Moses sa Egypt. Hindi sila gumawa nun. Amen? Hello? At sa pamagitan ng pamumuno din po ni Joshua, nabigyan po sila ng parcel of land. Hindi rin silang gumawa nun. Nandyan pa ba tayo? May mga ginamit si Lord sa buhay natin. Tinulungan tayo makakilala, tinulungan tayong mag-achieve. Pero may mga pagkakataon, mga kapatid, na meron pang gustong ipa-achieve, ipagawa, ipa-reach, ipa-increase ang Lord sa iyo, pero for this time, huwag kang mag-expect ng walang laban, ng walang sacrifice. Hello? Di ba? Gusto mong makaipon, gastos ka ng gastos. Gusto mo maging malusog ang iyong katawan, di mo naman iniingatan. Gusto mo na ikaw ay makakuha ng mga magandang grado pero hindi ka naman nag-aaral. Gusto mo na ikaw ay magkaroon ng magandang kinabukasan pero hindi mo naman pinaghahandaan. Hindi po yun magiging posible. Nandyan pa ba tayo? Nandyan pa ba tayo? Alam nyo, minsan, halimbawa, meron pong magulang na nagsikap talaga, nag-impok at bibigyan ng mana yung kanilang anak. Alam nyo, minsan, sali po na makatulong sa bata yung kayamanan na yon, minsan winawasak ng kayamanan yung bata. Kasi hindi po naiayos ng magulang yung karakter ng anak. Minsan po, sinisilang tayo sa hindi po mayaman na pamilya at hinahangad natin yung ano. Pero mga kapatid, ang dapat po natin hangarin ay kung naging Kristiyano na po tayo, pag inuna natin ang kaharian ng Diyos at yung katwiran niya, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. At malinaw din ang sabi ng Bible na hindi pa nakikita ng mata at naririnig ng tenga kung ano yung mga nilaan ni Lord sa atin. Pero hindi po yun babagsak sa ating mga paanan na kung saan para tayong si Juan Tamad na inintay bumaksak po yung guwaba. Paano kung buko yung bumaksak? Sakit na. Ganon tayo. Gusto natin, mga kapatid, meron tayong makamtan, pero iba ang gagawa para sa atin. Hello? 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 Hindi. Ang gusto ng Lord, may tutulong sa iyo sa simula. May gagawa sa iyo sa pagpapatuloy. Pero may pagkakataon, gusto ng Lord, i-train yung character mo. I-strengthen ka para pagdating ng panahon na nandyan na yung blessing ay hindi magiging curse sa iyo, kundi magiging blessing. Amen? Amen? Nagsisikap si Edison. At dapat patuloy talaga siya magsikap kasi may bunso pa siya. Kasalanan ng bunso ay na-extend tuloy. Hindi, biro lang. Sisikap si Ricky. Pero yung lahat ng mga pagsisikap ng bawat isang magulang sa kanilang mga anak, may hangganan yon. Kasi may parte o bahagi yung anak. Hindi naman si Edison yung papasok sa school para kay CJ at para kay
Sheena at para kay gano'n din kay Ricky. Hindi, kailangan sila yung mag-aral, magtiyaga, at magsikap. Nandiyan pa ba tayo? Nandiyan pa ba tayo? So, mga kapatid, may mga nilaan ng Lord sa atin. Pero mga kapatid, yung mga nilaan na yun, ang sabi po na Philippians 2:12 and 13, "So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure." Mga kapatid, parte po ng kaligtasan natin yung blessing, yung success. Hello? Hello? Kasama po yun. Sabi nga po doon sa uh, sa 1 Peter, ay, by your stripes I am healed. So, nung makakilala po tayo sa ating Panginoon, kasama na po yung package na hindi lang po yung kaluluwa natin ang pinagaling, espiritu natin ang pinagaling, kundi pati ang ating physical na katawan. Pero para mapasayo yun, kapatid, kailangan mong maniwala. Amen? Kasi lahat ay makakamtan natin sa pananampalataya. Nandyan pa ba tayo? Nandyan pa ba tayo? So ikaw at ako, kapatid, ay binless na talaga ng Lord. Amen? Sabi nga ng Bible, siya'y nagpakarukha upang tayo yumaman. Amen? So yan talagang kasama na po sa ating pong destiny. Kaya lang mga kapatid, may bahagi tayo na kailangan nating gampanan. At ano yung bahagi natin yun, mga kapatid? Yun po yung importante na dapat po nating pag-usapan. At dapat po nating makita. Kasi sabi, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Actually, hindi naman talaga ikaw lang. Kasama mo ang Diyos. Pero ang importante, yung ginagawa ng Diyos, susundan mo. Kasi hindi mo pwedeng kontrahin yun. So ngayong umaga, ano po yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon? Una, tayo po ay maging grateful at thankful sa mga taong ginamit ng Lord para tayo makakilala at makarating kung nasaan tayo ngayon. Amen? Amen? Napasalamatan nyo na po ba yung nag-akay sa inyo kay Lord? Napasalamatan nyo na ba yung ano? Importante po yun na makita natin. May mga ginagamit po ang Lord. Alala ko noon si Liza, nung nasa worship po siya, sabi niya, "Pastor, kahit sa projector na lang ako, okay lang ako." Hindi kapatid, ang iyong inheritance ay ikaw ay magpastora. So may mga ginagamit ang Lord na maglagay sa atin. May nakakakita ng ating mga talent and abilities at ine-encourage tayo na pumasok ng ministry. Yung iba nalagay ng mga group leader, yung iba mga outreach pastor. May ginamit po ang Panginoon. At meron po siyang patuloy na ginagamit sa bawat isa sa atin. Kaya importante po na unang pangunahin nating makita at maalala, matuto po tayong, ano po? Ayan, magpasalamat. Pangalawa, na itinuturo ng Lord sa atin, laksan po natin ang ating mga loob. Sabihin mo sa iyong katabi, lakasan mo yung loob mo. Amen? Amen? Sige po, kuha tayo ng partner natin. Partner, ha? Hindi yung ano, talagang partner. Okay, kung nakakuha na tayo ng partner natin, sabihin mo sa kanya, laksan mo ang iyong loob. Ito pa pangalawa, huwag ka lang magpatumpik-tumpik. Amen? Amen? At pangatlong sasabihin mo sa kanya, simulan mo na. Alam nyo, ang problema po doon sa mga, alam nyo, yung pong
sons ni Joseph, yung pong Ephraim and Manasseh. Ang problema sa kanila, naghihintay sila na merong ibang gagawa para sa kanila. Hindi, kapatid. Kung meron kang gustong i-achieve, at nilagyan ka ng Lord, kapatid. Di ba sabi po doon sa text natin, ang Lord ang naglalagay ng pagnanais. Amen? Amen? So kung nilagyan ka ng Lord ng pagnanais, umpisahan mo. Andyan po ba tayo? Andyan po ba tayo? Tandaan natin mga kapatid, hindi po nais ng Lord na ikaw at ako ay maging hanggang dyan lang. Gusto ng Lord mag-expand ka. Gusto ng Lord mag-increase ka. Gusto ng Lord mag-reach ka for more height. Amen? Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, gusto ng Lord umunlad ka pa. Amen? Amen? Alam niyo, isang bagay po mga kapatid, nung Sunday po, naatake po ako ng lagnat. Nung nilagnat ako, di syempre, minom ako ng gamot. Kaya lang, halos magdamag po ako na parang giniginaw. Kinabukasan, medyo wala na po yung lagnat, kaya lang sabi ko, hindi muna ako kakain. So, Lunes po yun, hindi ako kumain maghapon. Martes na lang po ako kumain. At isang bagay napansin ko. Kapatid, kung may gustong ipagawa ang Lord at ipa-achieve pa ang Lord sa iyo, pipigilan ka ng kaaway. Nandiyan po ba tayo? Okay. So, tingnan niyo po yung mga sumasayaw nating mga magagandang dalagita. Nakaka-experience po sila ng difficulty. Kasi kalooban ng Lord yung ginagawa nila. Pero ganun po yung kaaway, pipigilan ka, hahadlangan ka. Amen? Amen? Nilagay ka ng Lord bilang pastor. So hindi ibig sabihin na walang struggle doon sa mga member mo o minsan doon sa mga contact person mo. Mayroon po talaga. Hindi ibig sabihin na binigyan ka ng Lord ng trabaho, wala kang magiging problema sa trabaho. Minsan, ang problema hindi sa trabaho, kundi sa mga kasamahan sa trabaho. Pero lahat ng yun, mga kapatid, pinapahintulutan ng Lord para ipakita sa iyo na, ayan, it's time for you to conquer more for Christ. Amen? 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 So, i-conquer natin yung mga hindrances. I-conquer po natin. Kung may problema sa health natin, mag-adjust tayo sa ating pong mga diet. Mag-adjust po tayo sa ating pong mga lifestyle. Andiyan po ba tayo? Kasi kung meron pong gustong ipa-achieve ang Lord sa pamamagitan natin, kailangan maging aware tayo na gagamitin ni Lord. Hindi, mali pala ako. Gagamitin ng kaaway ang lahat ng pwede niyang gamiting hadlang para pigilan yung purpose ni Lord sa buhay mo. At dapat aware ka doon. At dapat makipaglaban ka dahil talagang magkakaroon ng laban. Pero anong sabi ng Lord? Ulitin ko lang po, Philippians. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not in my presence only, but much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Isaiah 41:10, do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you. Surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous right hand. At anong sabi po ng Isaiah chapter 43 verse 1 and 2? But now thus says the Lord your Creator, O Jacob, and He who formed you, O Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they will not overflow you. They will walk. When you walk through the fire,
you will not be scorched, nor the flame will burn you. Nandiyan po ba tayo? Kapatid, you are destined to overcome. Amen? Amen? Ang destiny mo, magtagumpay. Amen? Amen? Hello? Ang destiny natin, mga kapatid, magtagumpay. Kung ano meron tayo ngayon, meron pa na gustong gawin at i-achieve ang Lord sa buhay natin. Ang kailangan lang matuto tayo. Ilaban natin. Amen? Amen? Hello? Ilaban natin. At ano yung pangatlo na gusto ni Lord na gawin natin? Ano man ang iyong na-achieve or na-gain, wag lang mag-thank you kay Lord, kundi magbalik ng glory at honor kay Jesus, higit sa lahat. Ito po yung napakagandang promise ni Lord. 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po yung katabi niyo, kapatid. Ano sasabihin natin sa ating katabi? Binigyan ka na ng tagumpay ni Lord. Gamitin mo. Amen? Amen? Gamitin mo. Labanan mo yung lahat na nagiging pagsubok sa kalusugan mo, sa pamilya mo, sa relasyon, sa trabaho mo. Labanan mo, kapatid. Dahil binigyan ka na ng Lord ng tagumpay. Amen? 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 Hindi ba ito lalabanan sa iyong lakas at dunong, kundi sa tagumpay ng Panginoon? Kaya ang lakas ng loob po, mga kapatid, ni Caleb eh. Di ba? Alam niyo kung saan pumunta si Caleb nung namimigay na ng inheritance? Sa Hebron. At alam niyo kung sino nakatira sa Hebron? Mga higante. Hello? Hello? Tayo, iba ang gagawin natin. Kung saan madali, doon tayo. Siya hindi. Kung saan nandun yung hirap. Kasi bakit? Hawak niya yung pangako ng Lord. Sabi niya, Caleb, saan tumapak ang yung paa, iyo yun. So pinanghawakan niya yun. Kaya sabi niya, anong dapat ko ikatakot sa mga higante na yan? Kaya ang sabi ng Lord, lahat ng tinapakan ng paa ko, akin yan. So kaya ano nangyari? Napunta po sa kanya ang Hebron. And by the way, ang Hebron po ay napaka-importante po sa ating spiritual journey. So siguro tapusin na po natin. Ano po yung part natin sa gift ng salvation? Number 1, to make sure all we do and strive to achieve should be for God's pleasure. Kapatid, ano man ang iyong gagawin, dapat natutuwa ang Lord. Amen? Amen? Maniwala po kayo. Tayong tao, problema natin, ang weakness natin, gusto natin magpasaya ng tao. At kaya marami sa atin, malungkot. Kasi nagtatry tayo magpasaya, pero pinapasaya natin. Hindi naman tayo pinapasaya. Sa halip, nire-reject niya yung ating Kaya mga kapatid, huwag tayong mamuhay para sa kasiyahan ng ating kapwa. Namuhay tayo para sa kasiyahan ng ating Diyos. Amen? Amen? Kasi ang tao, hindi lahat tatanggapin ka. Hindi lahat pupurihin ka. Hindi rin lahat pasasalamatan ka. Pero pagka ang Lord ay siyang pinapurihan mo, pinaparangalan mo, sigurado kapatid. Ang Lord ay malinaw po yan sa Kanya. Kasi sabi niya, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. So,
hanapin natin ang kasiyahan ng Diyos. Amen? Pangalawa na part natin sa salvation is to make sure that all who help us were properly thanked and appreciated. Amen? Ano po sabi ng 1 Thessalonians 5:12? But we request of you, brethren, that you appreciate those who diligently labor among you and have charge over you in the Lord and give you instruction. So, ibigay natin yung thank you dun sa dapat nating thank youan. Amen? Hello? Hello? Yun po minsan nakakalimutan natin mag-thank you. Pangatlo, panghuli, to make sure that we will not allow stagnancy in our spiritual growth and ministry. Sabi po kasi sa Hebrews 5:12, for though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. Mga kapatid, wag po tayong papayag na kumbaga sa church setting, na wala tayong ginagawa, maliban doon sa umupo at tumayo. Dapat meron tayong ibang ginagawa. Hello? 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 Dapat meron. Kung pinagagawa ng Lord sa iyo, nag-i-invite ka, mag-invite ka. Pinapagawa ng Lord sa iyo, mag-follow up ka, mag-follow up ka. Dapat huwag kang pumayag na kapatid na ikaw ay naging stagnant. Yung kailangan kang palagi na lang papaalalahanan, sasabihan, i-encourage. Hindi. Dapat dumating ang time na ikaw na nagpapaalala, ikaw na nag-i-encourage, ikaw na nagtuturo. Amen? 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 Hello? Huwag po tayong pumayag na, di ba yung mga bata po, nagagalit minsan pagkasubok tayo ng subok. Kasi bakit? Gusto nila sila rin naman sumubok, subuan ang sarili nila. So kaya mga kapatid, basahin mo ang Biblia mo. Aralin mo yung nandun. At tignan mo kung yung tinuturo ng pastor mo ay talagang nandun nga. I-challenge mo siya. At matutuwa pa yon. Bakit? Kasi hindi ka nananatiling kulang sa alam at kulang sa kakayanan. Sinusubok mo kung anong pwede mong gawin. Amen? Amen? Huwag po tayong pumayag na pagdating ng panahon. Kasi alam nyo, mabanggit ko lang, ganda po nung kanta natin eh. Pagtunog ng trompeta. Sino excited? Sino excited? Pero tandaan nyo mga kapatid, pag tumurog na yung trompeta, dapat yung tayo handa. Amen? Amen? Pero ang tanong, nasan ang puso mo? Papunta yung mga Israelita sa Promised Land, nasan ang puso nila? Sa Egypt na kanilang iniwan. Itatakas na si Mrs. Lot, saan ang puso niya? Nasa Sodom at Gomorrah. Mga kapatid, dadalhin tayo ng langit, nasa ang puso natin? Nasa langit ba? O nandito sa lupa? Dapat ready po tayo. Amen? 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 So kaya mag-strive tayo, kapatid. Na yung lahat ng gagawin natin, dapat kasiyahan ng Lord. At kung sino tumulong sa atin, i-thank you natin. At higit sa lahat, huwag tayong papayag na magiging bansot tayo. Amen? Amen? Hello? Darating ang time, meron tayong gagawin na paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Tayo po tayong lahat at tayo po ay